2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi po dito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So ito po yung ating pag-aaralan, pagtuturo sa salita ng Diyos ng may katotohanan at pag-ibig. So ang layunin po ng pag-aaral natin ngayon, ang purpose po ng pag-aaral natin ngayon ay maging matapat sa pagtuturo ng tama at totoo, mga kapatid. So, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa ating School of Leaders 3, nais kong ipaalala kung bakit tayo narito. Amen po, mga kapatid. Hindi lamang para magkaroon tayo ng kaalaman, kundi upang mahugis ang ating puso at karakter bilang mga leader at manggagawa sa ubasan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, napakaraming tinig ang naririnig ng tao. Tinig ng opinyon, tradisyon at personal na interpretasyon, mga kultura at minsan tinig ng sariling kagustuhan. At sa gitna ng ingay na ito, mga kapatid, sino ang maninindigan para sa katotohanan? Sino ang magtataas ng salita ng Diyos nang walang pagkabaluktot, walang dagdag at walang bawas? Sino po, mga kapatid? Ito po ang tanong na ibinato ni Pablo kay Timoteo, mga kapatid, isang batang menestro na itinakdang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon sa gitna ng tumitinding pagsubok. Kaya't sinabi niya, magpakasipag kang iharap ang iyong sarili sa Diyos bilang isang kinalulugdan niya, isang manggagawang hindi kailangang mahiya, isang manggagawang tapat na naghahayag ng salita ng katotohanan. Yan po ay 2 Timothy chapter 2 verse 15. So ang panawagan po ni Pablo ay hindi lamang para kay Timothy, mga kapatid. Ito ay panawagan para sa bawat isa sa atin, mga SOL students, mga shepherds, mga teachers at mga cell leaders, mga kapatid, at mga manggagawang nais maging tapat sa Panginoon. Amen po. Ang panawagan na ito ay para sa lahat, sa mga manggagawang nais maging tapat, maglingkod sa ating Panginoon. So ngayon nais nating tuklasin ano ba ang ibig sabihin ng maging tapat sa pagtuturo ng tama at totoo. Ano ang hinihingi ni Pablo sa atin at paano ito maisa sa buhay sa ating panahon. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. Number 1, magpakasipag kang iharap ang iyong sarili sa Diyos. Magpakasipag kang iharap ang iyong sarili sa Diyos. Ito po ang tawag sa pagsisikap at disiplina, mga kapatid. Ang salitang pagkasipag sa orihinal na salita ay nangangahulugang to be diligent, to exert oneself, to make every effort. Hindi ito passive, mga kapatid. Hindi ito para sa tamad. Hindi ito para sa malamig ang puso sa pananampalataya. Letter A, ibig sabihin, mga kapatid, hindi nagpapabaya sa salita ng Panginoon. So ang tunay na manggagawa ay hindi bara-bara. Amen po, mga kapatid. Hindi siya nagre-rely sa alam ko na yan. Bagkus araw-araw siyang nagpapasakop sa salita ng Diyos. Sa atin pong mga mananampalataya, baka mag-share tayo, sabi nga, okay na yan, alam ko na yan, sige na. Hindi po ganon ang isang tunay na manggagawa ng ating Panginoon. Hindi po siya bara-bara, mga kapatid, kundi araw-araw tayong nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Josue chapter 1 verse 8, huwag mong hayaang lumayo ang aklat ng kautusan sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. So yan po, no, hindi bara-bara ang manggagawa ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos ay binubulay-bulay po natin 'yan araw at gabi at hindi po natin 'yan inilalayo sa atin. Ibig sabihin, hindi po tayo nagpapabaya na mag-study ng salita ng Panginoon. Ito po ay binubulay po natin, inaaral po natin bago po tayo maghayag ng salita ng ating Panginoon. 'Wag po tayong, magsabi na, "Okey na 'yan, alam ko na 'yan, bahala na si God, will make a way." God will make a way mga kapatid, but kailangan din natin mag-aral mga kapatid para yung ating pagtuturo ay may kaayusan mga kapatid. Letter B, ang salita ng Diyos ay hindi puwedeng i-shortcut. Amen po. Kapag hindi tayo nagsusumikap mag-aral ng salita ng Diyos, mabilis tayong maligaw. Amen po. Kapag sinyortcut po natin ang salita ng Diyos, mabilis tayong makapagturo ng mali kasi hindi natin inaaral. Mabilis tayong makahawa ng kamalian sa ating kapwa. So mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi puwedeng i-shortcut mga kapatid. Kailangan talagang mag-aral ng salita ng Diyos bago po tayo mag-share. Kasi 'pag hindi po tayo nag-aral baka kung ano po yung ating, maipagsasabi mga kapatid. So madali po yung makahawa ng kamalian, mabilis tayong makapagturo ng mali kapag binarabara o shinortcut po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia mga kapatid. Bilang application, tanungin ang sarili. May disiplina ba ako sa quiet time? Number 2, may commitment ba ako sa pag-aaral bago magturo? Number 3, umaasa ba ako sa bahala na? So mga kapatid, ang bahala na ay hindi mula sa Espiritu Santo. Amen po. Ito ay produkto ng katamaran. Ang katapatan ay bunga ng disiplina. Amen po. So kapag sinabi nating bahala na, mag-share ako, bahala na ang Espiritu Santo. Amen po, magbase po tayo sa Espiritu Santo. Pero hindi po tayo magbabase sa sabihin nating bahala na at mag-share na ako, walang aral-aral. Kung wala pong aral-aral, ito po ay produkto ng ating katamaran, mga kapatid, bilang isang leader o bilang isang gagamitin ng Panginoon na maghayag ng kanyang salita. Points number 2, bilang isang manggagawang kinalulugdan niya. Bilang isang manggagawang kinalulugdan niya. Ang tawag sa buhay na malinis at may integridad. So ibig sabihin po bilang isang manggagawang kinalulugdan niya ay, may buhay, may pamumuhay na malinis at may integridad. Hindi lamang kaalaman ang mahalaga sa Diyos, amen po mga kapatid, kundi ang buhay ng nagtuturo ay kasing laki ng bigat ng kanyang turo, amen po. Kung ano ang buhay natin, kahit hindi tayo magsalita ng magsalita, yung buhay mismo natin, yung pamumuhay mismo natin ay kasing bigat ng ating mga itinuturo. Ibig sabihin, character before calling. Yung atin munang character bago po tayo tawagin o gamitin ng ating Panginoon. Kung hindi tama ang puso, hindi magiging tama ang salita. Kung ang guro ay may kompromeso, ang mensahe ay magkakaroon ng kompromeso. Ibig sabihin, kung yung puso natin ay hindi tama kapag nagsi-share tayo ng salita, makakapag-share tayo ng emotion. Emotion po natin. Kung may problema tayo, kapag tayo ay nagsi-share ng Word of God, mga kapatid, yung ating sharing ay napupunta sa problema na ating pinagdadaanan. Amen po mga kapatid. Kaya kailangan po natin titingnan ang ating sarili bago po tayo. Huwag po tayong mag-share through our emotion. Mag-share po tayo na nakabatay sa salita ng ating Panginoon. Dahil baka matapos ang ating share ay puro yung problema natin yung naisabi natin doon sa pag-share natin mga kapatid. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 15, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So ibig sabihin, ipaayos natin ang ating sarili bago po tayo
magpagamit sa ating Panginoon. Dapat namumuhay po tayo ng kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi po, ang Diyos, dahil ang Diyos po ang audience natin, hindi po tao, mga kapatid. Hindi natin itinuturo para sa mga palakpak ng tao o sa mga likes ng tao o sa papuri para sa atin. Itinuturo natin itong salita ng Diyos dahil ito ay para sa Diyos. Itinuturo natin sa tao dahil ito ay nanggaling sa Diyos. Dahil siya ang magsasabi kung tayo ay kinalulugdan habang tayo ay nagsi-share ng salita ng Diyos. Hindi po ang tao ang mag-judge sa atin, kundi ang Panginoon ang nakakakita ng ating puso. Siya ang magsasabi kung tayo ay kalugod-lugod sa harapan niya, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Pablo, hindi kailangang mahiya. Ang hindi nahihiya ay yung may malinis na konsensya. Amen po, mga kapatid. For example, nagsi-share po yung isang tao, tapos namumuhay naman siya sa kasalanan. Paano po siya? Hindi po ba siya nahihiya? So, ibig sabihin, yung taong nagsi-share ng salita ng Panginoon, may buhay po siyang kinalulugdan ng Panginoon. Dahil hindi siya nahihiya na mag-share ng salita ng Panginoon at nakakahiya naman sa harapan ng Panginoon na magtuturo tayo ng huwag kang mangangalunya kung ikaw o ako mismo na nagtuturo ay nangangalunya. Amen po, mga kapatid. So kailangan po nating magturo ng salita ng Diyos na may katotohanan, especially tayo mismo, mga kapatid, na ginagamit ng ating Panginoon. Bilang application, mga kapatid, ano ang motibo ko sa pagtuturo? Amen po. Kapag tayo ay nagtuturo, tanungin natin ang sarili natin, ano ang motibo ko sa pagtuturo? Number 2, may tinatago ba akong kasalanan na pumipigil sa katapatan ko sa Diyos? Amen po. Number 3, may bahagi ba ng buhay ko na kailangang ayusin bago ako tumayo bilang guro o bilang preacher o bilang maghahayag ng salita ng Panginoon sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan. Yun po ay pagsi-share ng salita ng Panginoon. Bago po tayo mag-share ng salita ng Panginoon, tanungin natin ang ating sarili, may bahagi ba ng buhay ko na kailangang ayusin bago ako tumayo bilang isang maghahayag ng salita ng ating Panginoon? Yan po yung ating number 2 points. Ibig sabihin, yung bilang isang manggagawang kinalulugdan niya. So, yung character po natin ang una na ipa-check natin sa Panginoon before calling, before tayo tawagin ng ating Panginoon na maghayag ng kanyang salita, mga kapatid. Points number 3, tapat na naghahayag ng salita ng katotohanan. Ito po ay ang tawag sa tamang pagbabahagi ng katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? Si Jesus ang katotohanan. Ang Biblia ang katotohanan. Amen po. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng talata. Tapat, mga kapatid. Dapat tayo ay maging tapat na ginagamit ng ating Panginoon. Ibig sabihin, totoo. Hindi po natin binabaluktot ang salita ng Diyos, mga kapatid, kundi ihahayag po natin ito ng may katotohanan. Hindi natin ina-adjust ang Bible para sumang-ayon ang tao. Tao ang ina-adjust ng katotohanan ng Biblia. Amen po, mga kapatid. Hindi po laging sabihin natin na okay lang na magkamali tayo kasi ang Diyos natin ay pag-ibig, mapagmahal. Kahit ilang ulit kang magkasala, patatawarin ka pa rin ng Panginoon. Amen po, patatawarin po tayo ng Panginoon. But lagi po nating alalahanin na ang ating Panginoon ay pag-ibig. Pero siya din po ay judge. Amen po. Pag-ibig po siya, but later on, siya po ang judge. Pag yung coins, mga kapatid, sa harapan
Si Jesus ay pag-ibig. 'Pag binaliktad mo yung coin sa kabaliktaran nun, judge. Judge po ang Panginoon na maghuhukom sa atin sa mga ginagawa po natin na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya wag lang po isang-sided ang nakikita natin sa ating Panginoong Hesus na lagi tayong patatawarin, magkasala, patatawarin. Lagi din po nating isipin na pagdating ng panahon, ang Diyos po, ang Panginoong Hesus, ang inilagay ng ating Diyos bilang isang judge at siya po ang maghuhukom sa atin sa mga ginagawa po natin na mabuti at hindi mabuti. Ang sabi sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ang guro po mga kapatid ay katiwala. Amen po. Hindi may-ari. Tayo po bilang isang sharer, mga kapatid, o naghahayag ng salita ng Panginoon, tayo po ay katiwala lang ng ating Panginoon. Hindi po tayo ang may-ari ng salita na sinasabi natin, kundi ang nagmamay-ari nito ng katotohanan na isinishare ng isang pastor o kung sino man o tayo man, ang nagmamay-ari nito ay ang ating Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng mensahe. Tayo lang ay tagapaghatid lamang, mga kapatid. Daluyan lamang tayo. Tungkulin natin ang ipasa ang katotohanan ng tapat. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi popular, mga kapatid. Kailangan po nating ipasa ang nilalaman ng banal na kasulatan na katotohanan sa mga tao na ating sinishiran o tinuturuan. Bilang application, number 1, kapag magtuturo, itanong, mga kapatid, itanong natin, ito ba ang sinasabi ng Biblia? Kapag tayo po ay nagtuturo, kailangan po nating tanungin, ito bang ituturo ko ngayon, ito ba ay sinasabi ng Biblia? Number 2, iwasang magdagdag ng personal opinion na walang basis. Iwasan po natin na magdagdag ng ating mga haka-haka, personal na opinion na hindi po nakabase sa katotohanan, sa banal na salita ng Panginoon. Number 3, iwasang magturo mula sa emosyon. Magturo tayo mula sa katotohanan. Magturo po tayo na nagmumula sa banal na salita ng ating Panginoon. Napag-aralan na po natin yon mga kapatid about sa pagtuturo na wag po tayong mag-share mga kapatid ng according sa ating emosyon. Kung tayo'y masaya, masaya ang pagtuturo. Kung tayo'y malungkot, yung share natin ay malungkot. Kung tayo'y may problema, puro problema ang ating share mga kapatid. Through our emotion po yun mga kapatid, no? Mag-share man tayo ng mga problems, mga kapatid, but kailangan po nating titingnan kung ito po ay personal opinion natin, yung ating pinagsasasabi o nakabase po ito sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang biblical example po natin dito, mga kapatid, ito po ang katapatan na paglilingkod ni Apostol Pablo. Example po natin si Pablo, ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng katapatan sa pagtuturo. Mga kapatid, hindi siya natakot magturo ng totoo. Kahit ipako siya, kahit ipabilanggo o pagtawanan siya, hindi po siya umatras. Dahil malinis ang konsensya niya. Amen po mga kapatid. Sabi sa Gawa chapter 20 verse 27, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin buo. Yung katotohanan na nagmumula sa Biblia, hindi po kalahati. Hindi niya po pinapaganda, mga kapatid, yung 'pag sinabing huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, talagang sinasabi niya. Hindi niya po yung, uy, parang yung i-encourage mo lang yung tao, talagang sinasabi niya po ang katotohanan. Hindi po pinapalabnaw ang salita ng Diyos, kundi inihahayag niya po ito ng buong katotohanan. Bakit niya kaya ito nagagawang ihayag ng buong katotohanan? Kasi malinis ang kanyang konsensya, mga kapatid. Kaya hindi siya nag-atubiling ipahayag sa mga tao ang buong kalooban ng Diyos, mga kapatid. Itinuro niya kay Timoteo ang adhikain na ito. Ang layunin na ito ay itinuro niya kay Timothy, mga kapatid.
Kaya inihabilinan niya si Timothy ng, parehong panawagan. Panawagan ng ano, mga kapatid, panawagan ng pagkasipag at panawagang maging tapat, maging wasto sa paghawak ng salita ng Diyos. Yun po yung itinuro ni Apostol Pablo kay Timothy, mga kapatid. Itinuro niya, inihabilin niya o inilipat niya kay Timothy na magpakasipag sa pagsi-share ng salita ng Panginoon at maging tapat sa pagsi-share ng salita ng Panginoon at maging tama ang paghawak niya sa salita ng Panginoon, which is ang katotohanan, mga kapatid. So bilang practical application po natin sa ating School of Leaders, sa lesson 3 po natin, number 1, maglaan ng oras sa pag-aaral. Maglaan ng oras sa pag-aaral kahit 15 to 30 minutes a day. Consistent, mga kapatid. Consistency ang susi. Amen po, mga kapatid. Number 2, gamitin ang tamang hermeneutics. Huwag maghanap ng verse na susuporta sa gusto mo, hanapin kung ano ang gusto ng Diyos. Ano po ang hermeneutics, mga kapatid? Ito po ang ginagamit ng mga nag-aaral sa Bible School, mga kapatid, ang tamang hermeneutics. Ibig sabihin, hanapin, gamitin ang tamang pagpapakahulugan ng ating binabasa. Hermeneutics means pagpapakahulugan, yung pamamaraan ng pag-unawa sa teksto, mga kapatid. Yun po yung sinasabi. Kapag tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, gamitin po natin yung tamang pagkaunawa ng salita ng ating Panginoon. Yung may example po dito ng hermeneutics sa Biblia. Halimbawa ng hermeneutics, yung sa Jeremiah 29:11. Sabi po doon, "For I know the plans I have for you." So ano po yung tamang pamamaraan o pangunawa ng teksto na ito? Number 1, ito po ay isinulat ito para sa mga Israelitang nasa pagkabihag sa Babylonia, mga kapatid. Ang mensaheng ito, ang tamang pagkaunawa sa tekstong ito ay ito po yung mensahe ng pag-asa. Pag-asa sa panahon nila at sa panahon din natin. Ito po ay mensahe ng pag-asa habang naghihintay ng 70 years na taon bago po sila makabalik doon sa kanilang lugar, mga kapatid. At ito po ang pagkahulugan nitong Jeremiah 29:11 ay pagkatapos nito, saka pa lang ito maaaring iangkop sa atin bilang prinsipyo ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa. So yan po yung tamang hermeneutics. Kailangan po nating alamin, mga kapatid, ang tamang pagkaunawa ng salita ng Panginoon bago po natin gagamitin, mga kapatid. Ano ba ang nangyari sa verse na ito? Bakit naihayag ito? Para saan ba ito? Ano ba ang mga kailangan gawin ng tao upang matanggap niya? For I know the plans for you, not to harm you, but to give you hope in a future. Bakit nagkaganito? So ibig sabihin sa verse na ito kailangang mayroon po tayong paghihintay. May paghihintay po tayo at paghahanap sa Diyos, mga kapatid. So yan po, kailangan po nating maglaan ng oras sa pag-aaral. Kahit 15 to 30 minutes, yan po yung susi, mga kapatid, para mahanap po natin ang pagpapakahulugan ng salita or nung teksto na ating ginagamit. Number 3, mag-submit sa leaders. Accountability, safeguards, truthfulness. So kailangan po nating mag-submit. Kumbaga kung mayroon po tayong gustong sabihin, gustong tanungin o ano pa man, may accountability partner po tayo. Pwede po tayong mag-usap patungkol po sa ating paglago bilang isang mananampalataya. Number 4, bilang application sa ating mga School of Leaders, mga kapatid, bilang tayo po ay nag-aaral. Number 4, maging maingat magsalita sa turo. Kahit sa small group, mga kapatid, o sa cell group, bawat salita ay may bigat,
mga kapatid. Mag-iingat po tayo sa ating mga binibigkas na word. Hindi po yung kung ano yung naramdaman natin dahil very ano tayo, yung prangka. Dahil napaka-prangka po natin na tao. Habang nagse-share po tayo baka kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig natin mga kapatid. Mag-iingat po tayo sa ating pagtuturo at sa ating pagsasalita mga kapatid. Dahil bawat salita po natin ay mayroong bigat po yan na mararamdaman nung makikinig. Baka matuwa siya, baka mainis siya, o maano siya. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga words, mga binibigkas na salita mga kapatid. Number 5, magpakita ng buhay na kaaya-aya. So ang turo mga kapatid na sinasabuhay ay mas makapangyarihan kaysa sa turo na sinasabi. Amen po. Mas malakas po mag-influence ang ating pamumuhay, ang ating mismong buhay. Kahit hindi na po tayo magsalita, nakikita nila yung ating pamumuhay. Mas malakas po yun mag-influence kaysa magturo tayo ng magturo pero kabaliktaran yung ating buhay naman ay taliwas doon sa ating sinasabi. Kaya magpakita tayo ng buhay natin na kaaya-aya mga kapatid sa ating kapwa, especially din po sa ating Panginoon dahil siya po ay nakatingin sa ating puso mga kapatid. So bilang encouragement mga kapatid, marahil iniisip mo, paano kung hindi ako magaling magsalita? Paano kung bago pa lang ako? Paano kung natatakot akong magkamali? Kapatid, hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto. Lagi po nating naririnig. Ang hinahanap ng Diyos ay tapat. Tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kung ikaw ay magsisikap, magpapasakop, magpapagamit, ang Diyos ang magpupuno sa ating kakulangan. Ang Diyos ang magpupuno sa iyong kakulangan. Sa paghahayag mo ng salita ng Panginoon, nauunawaan po yun ng makikinig dahil ang Diyos po ang pupuno ng ating kakulangan. Ang hinahanap lang po ng Panginoon sa atin ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 mga kapatid ay isang panawagan at paanyaya. Panawagan na magsikap, magpakabanal at maging tapat. Ito po ay paanyaya na maging manggagawang kinalulugdan ng Diyos. Dapat po tayo bilang isang manggagawa, ang ating buhay ay kinalulugdan po tayo ng Diyos. Sa dulo ng buhay natin, hindi mahalaga kung gaano karami ang natutunan natin, kundi kung gaano tayo naging tapat sa katotohanan. Yan po yung tinitingnan sa atin ng ating Panginoon bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Ang maging masipag, ang